itatalakay ko sa inyo. Ang pamagat pala sa aking ngayong sasabihin is yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Pagsunod. Lahat po tayong tao ay naniwala na may Diyos. Kristiyano ka man, mamuslim ka man, ay naniwala po tayo sa Diyos. Pero, ang tanong, ang paniniwala, sapat na po ba? All believes in God. Is that enough? No, it's not enough. To believe in God, I said, Satan also believe in God. Satan believe in God. Why? When Allah ordered the angels, including Iblis there, Allah ordered the angels, including Iblis, to prostrate before before mankind, before Adam. Allah ordered them to prostrate. Pasajadu, illa Iblis. All of them, they prostrated except Iblis, Satan. So, Satan, he knows Allah, he understands who is the Creator, pero hindi po siya sumusunod. Naniwala po ang Satanas sa Diyos, pero ang problema, hindi po sumusunod. Bakit? Sinasabi ko na hindi lamang mga taong suwail, killer, corrupt people, hindi lang yun ang hindi sumusunod. May mga tao na hindi is corrupt. In material thing, they are not corrupt. But in religion, when it comes to religion, they are very, very corrupt. What's the use? What's the use of a person who is honest in material dealings? Magnegosyo, honest, social relation ay pagandang, nagsasmile palagi, maganda ang ugali. Pero naman yung relasyon niya sa Diyos ay hindi gumagawa. Example, sinasabi mismo dito sa Biblia, mabasa natin sa Biblia dito sa 1 Corinthians mabasa na ang mga babae ay dapat magtakip ng ulo. Dito ay Biblia, dito naman ay sa hadith, ang mga babae ay magtakip din sila ng ulo. Naniwala? May maraming naniwala. Lahat po naniwala, halos lahat. Babae, makristyano man siya o mamuslim, naniwala po. Bakit? Dahil ang lahat po na Kristiyano. So, naniwala po kay Mary. At wala ka po makita ni Mama Mary na walang takip ang buhok. Kahit saang dibolto, saang larawan ni Mary, hindi ka po makakita ni Mary na kalabas po ang kanyang buhok. Si Mary po ay mahal na mga Kristiyano, dinadasalan pa ng mga Kristiyano, napatakip po si Mary ang kanyang buhok, tapos mahaba din ang kanyang damit. The same with the Muslim also. We believe. Okay? Pero kunti lang ang sumusunod. Maraming naniwala, kunti ang sumusunod. Example sa ngayon, kung dito, pag-usapan natin ang relihiyon, ang mga tao ngayon, kung ikaw ay nagsasalita tungkol sa relihiyon, munti lang pong naniwala sa'yo. Pero maniwala kayo. Kung si Ruben Padilla, tawagin ko dito, sino pa? Si Rupa Gutierrez, dalhin ko dito. Kung hindi mapupuno itong lugar na ito. Ako, Ustad, pag tinawag puno kaya. Kung si Rupa Gutierrez siguro dito, puno. Pista. Kanina lang, babae nila nagsyahada dito. Wala pang 1 minuto. Puno. Kasi may babae dito. Ganun kaya, no? Sayang, hindi ako na babae. Astagfirullah. Talagang lalaki naman ako. Astagfirullah. Okay. Ang sana, ang mga tao ngayon ay makikinig muna sa Diyos. Bigyan muna nating pansin ang relihiyon. Bakit? Sa kapanahunan, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda po, isa sa mga tanda na malapit na po magunaw ang mundo, dadami ang mga taong hindi naniwala sa Diyos. Okay? At ang mga taong gumagawa sa tama, nagmimensahe sa tama, ay pinagtatawanan. Whereas sabi ng Allah, ang katapusang tawa o paghalakhak ay sa mga taong naniwala doon sa paraiso. For example, sa kapanahunan ni Noah, si Noah ay tag-init. Wala pong ulan sa kapanahunan ni Noah. For how many years? Sabi ni Noah, magbalik loob kayo sa Diyos. Sambahin ninyo ang nag-iisang Diyos. At darating po ang ulan. At may dilubyo pa. Tutulungan ninyo ako maggawa ng arka.
dahil darating po ang ulan, malakas na ulan, at babaha po. Anong sabi ng mga tao? Nasiraan yata ng bahay ito. For how many years? Sa init na init, how many years? Namatay na nga ang mga kahoy, puno ng kahoy, namatay na ang mga hayop. Sabi niya mag-ulan. So sabi nila, si Noah ay nasiraan ng bahay. Si Moses naman, pagdating ni Moses, si Musa alayhisalam, pagdating ni Musa alayhisalam, ang mga tao ay magaling sa magic. Magaling po sa magic ang mga tao sa kapanahonan ni Musa alayhisalam. Dinidiyos po nila, sinasamba nila ang magic. Kung magaling ka mag-magic, pinaniniwalaan po kayo. Hanggang ngayon, mga tao magaling sa magic. Supposing yung panyo niya, gawin niyang kalapati. Kung di mapupuno dito, gaganon na lang yun niya. Ganyan yung tissue niya, gaganon tapos maging piso. Kung di, marami dito. Ang magic sa kapanahonan po ni Moses ay sikat na sikat po ang magic. Okay? Sa kapanahonan naman ni Jesucristo, okay? Sa kapanahonan ni Jesucristo, ang tao ay magaling po siya sa gamot, panggagamot. Okay? So sa panahon ni Moses, sabi ni Moses, huwag kayong maniniwala sa magic. Sambahin ninyong nag-iisang Diyos. Sabi niya, sira ulo yata ito. Ito ang magic, hanap buhay namin ito. Ang sikat namin, hanap buhay namin. At ang mga tao ay dinidiyos nila, iniidolo nila ang magic. Ngayon, pahintuin kami sa magic. Sambahin ang nag-isang ang Diyos. Iiwanan ang magic. Ano ito? Siraan ng bait? Nasisira ito si Moses? Sabi na, nasisiraan talaga si Moses. Pagdating naman ni Jesucristo, ang mga tao ay magaling sila sa panggagamot. May mga quack doktor sa atin, yung mga halaman, tapos inaayos yung So, pagdating ni Jesucristo, pinakita sa kanila na ang dala ni Jesucristo, hindi lang panggagamot. Pati patay, bubuhayan ni Jesucristo sa kapangyarihan na binigay ni Allah ni Jesucristo, patay na, ayusin pa ni Jesucristo. Sa kapanahonan ni Moses, si Moses ay inahamon ni Paraon. Sabi niya, ikaw Moses, may dala-dala ka? Anong katunayan mo, katibayan na ikaw ay isang sugo at propeta? Sabi ni Moses, ito. Ano yan? Kahoy yan, tungkod yan. Sabi ni Moses, sinabihan siya ng Diyos, Moses, itapon mo sa harapan ni Faraon ang iyong tungkod at huwag kang matakot. Sabi ni Faraon, ano ang katibayan mo na ikaw ay propeta, sugo? Sabi niya, itong tungkod. Anong gawin niyo sa tungkod? Tinapon ni Moses ang tungkod, naging ahas. Sabi ni Faraon, ikaw Moses, magician ka. Marami ako mga magician. Ikaw Moses, magician ka? Marami ako mga magician. Kinuha niya mga magician at hinamon po si Moses. Sabi ni Moses, haharapin ko ang iyong mga magician, Faraon. Haharapin ko yung iyong mga magician sa kondisyon na lahat ng mga tao dito sa Egypt, manood sila sa aming draw. Mag-draw ang sa magic. So, ang ginawa po ni Moses ay nakahanda na po ang mga magician at ang lahat ng mga magician ay nagtapon sila ng iba, sa Bisaya, pisi. Ano bang pisi dong? Tagalog, lubid. Nagtapon sila mga lubid kung ano-ano. Naging ahas. Sa paningin ng mga tao, naging ahas. So, ang ginawa naman ni Moses, natakot si Moses. Ayon sa Quran, sabi ng Allah, Moses, huwag kang matakot. Itapon ang imong, I am with you, Moses. Itapon mo ang kayong tungkod. Ang ginawa ni Moses, tinapon niya yung tungkod, naging ahas, at nilunok po lahat ang mga tungkod. Yung mga tungkod ng sa mga magician, the rod, the snakes of the magician, the result of the magic, the rod of Moses, ang binigay ng Allah sa kanya, ginawa po, linunok, nilamon po ang lahat ng mga dala-dala ng mga magician. Sa panahonan po ni Jesucristo, balik tayo kay Jesucristo, si Jesucristo ay, kung may sakit, ang mga tao ay dalhin nila sa mga doktor at ina-idol nila ang mga magaling na manggagamot. Guys, sa atin, kung magaling ka na manggagamot, kilala ka ng kilala ka. Di ba? Mga albularyo ka, ay kilala ka nila. Okay? Yun po sa atin. Pag magaling ka na manggagamot, kilala na kilala. So, sa kapanahonan po ni Jesucristo, dahil ang mga tao ay sinasamba nila, ang mga taong mga doktor, ina-idol nila, Allah send another prophet. Na supersede, lalampasan ang kanilang kagalingan. Kagaya na si Moses, nilampasan ang kagalingan ng mga Egyptian. Sa kapanahonan naman ni Jesucristo, doon siyang lugar, sa Palestina,
Pinadala siya doon at pinakita ng Allah ang kapangyarihan ni Allah through Jesus Christ na hawakan ng niya ang may sakit, ayos. May kitong ka, hawakan ka lang ni Jesus, ayos. May pilay ka, gaganon nilang ni Jesus, ayos na yung pilay mo. Patay na mismo. Nalingkod sa Quran, patay mismo. Dalhin kay Jesucristo, bigyan niya ang buhay sa kapangyarihan ni Allah, ay mabuhay po ni Jesucristo ang patay sa kapanahunan niya, bigay ng Allah ang kapangyarihan. So, anong nangyari? Naniwala ba ang mga tao? Hindi. Disipulo mismo, apostolis mismo ni Jesucristo, si Judas, hindi niwala. Jilos, bininta niya si Kristo. Sumusunod ba ang mga tao sa kapanahunan ni Jesucristo? Hindi. Pinatay pa si Jesucristo. Pinapatay pa si Jesucristo ayon sa Biblia, basahin mo Biblia, ay pinapatay pa siya. Imagine, manggagamot, libre, walang bayad, patay, bubuhayin. Matutuwa ang tao. Pero ang nangyayari, nainggit sila, pinapatay pa nila. That's why Jesus Christ prayed to Allah para masalba siya. According to the Quran, kinuha siya. Bal rafa Allahu ilayhi, dinala siya ni Allah doon sa kanyang trono ayon sa Quran. Hindi siya namatay. Pero yung pagdadasal ni Kristo ayon sa Biblia, hindi narinig. Pinatay talaga siya. Sa kapanahunan naman ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao ay magaling sa poetry. Ano bang poetry? Balak sa Bisaya ba? Balak. Kung saan ang balak dong? Sa poetry sa Tagalog? Mga talumpati. Sabi natin balagtasan, no? Balagtasan, tula. Hindi lang tula. Ang pan ba? Giliw to. Ganun mga balagtasan. Sa kapanahonan po ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Arab, magaling po sila sa lengguwahe, ng balagtasan. Yun sa atin. Hanggang ngayon, may mga marunong pa siguro magbalagtasan, no? Magtula o balat. Inday, kuhaon ko mga bituon, tuhugon ko mga bituon, o idayan-dayan ko sa imong liog. Grabe, bituon, tuhugon daw niya. Ang bituon. Hindi man bituon, yun natuhog. Okay, lain may natuhog. Mautong istorya ha, sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao ay magaling sa salita. So, pinadala din ni Allah, Quran. Na ang Quran supersede to any language of the Arabs. And until now, even you are not an Arab, you can understand. For example, itong example sa Quran, Surah Al-Ikhlas. Pakinggan natin. Let us listen. Even you are not an Arab, you are not a poet, you are not, hindi ka magbabalat, or hindi ka marunong magbalagtasan, listen the Quran. You will understand it's not from human being. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. End with D, letter D. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. What is the meaning? What is the meaning? Say, O Muhammad, Allah is one. Ahad. Qul huwallahu ahad. Say that Allah is only one. Lam yalid, he begets not. Walam yulad, and he is not a begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad. And there is none like unto him. He is the absolute one. So you can say, bigat ng kahulugan, ang bigat na kahulugan, you will understand that the Arabic language brought by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, given from Allah to him, supersede all the Arabic languages. And even today, the Arabic language based on the Quran. The grammar of the Arabic based on the Quranic Arabic. Even the language, the Hebrew language, their grammar is based on the Quran. Hanggang ngayon buhay, the miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam today existing. The miracle of Muhammad sallallahu alaihi wasallam until now is present, mawjud. Walakin sa kapanahonan ni Jesus Christ, the miracle of Mu'azzat Isa al-Masih, today no more. The Mu'azzat, the miracle of Jesus Christ, today no more. Musa alayhi salam, his rod, today is no more. You cannot see, with the snake, become haywan. No more, mafi. All the miracles, Mu'azzat, kullu mafi.
المعجزات Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم القرآن موجود